Amen. Great singing. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, wala pa ring tatalo sa isang masiglang awitan. Magandang panimula na ang bawat isa po sa atin ay masiglang umaawit para sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya pagka pumunta po tayo dito, lalo na if you weren't able to join us sa Bible reading, no? Sa mga dumating na po kayo, na late na po kayo nakarating, and hindi po kayo nakasama sa Bible reading, ito po yung chance ninyo to prepare yourself for the service. Kaya pag tumayo na po tayo dyan, nagpaawit na po dito, sino man ang song leader natin, let's sing it with all our hearts. Amen. Let's sing it as we understand the message para talagang maunawaan natin yung makatulong yan sa pagkakaroon po natin ng masiglang pananambahan. Alright? This morning, we're going to continue our series about giving, and ngayon ay mauunawaan natin ang kagandahan sa pagbibigay. Bagaman, every time we're listening to the Sunday School about giving, alam ko naman po na mas lalo tayong pinagpapala, mga kapatid. And tandaan po natin, when God gave us the message through the Sunday School and through the main preaching, God knows that we need it. Amen. Kaya nga tayo niya po ginising, binigyan ng buhay sa umaga na ito, ginising niya tayo, ginayak niya tayo para pumunta po dito. It's because ngayon na nasa loob tayo ng auditorium, alam ng Diyos ang bawat isa po sa atin ay nangangailangan ng mensaheng matututunan po natin. Amen. Matthew chapter 6 verse number 21. Matthew chapter 6 verse number 21. Very familiar passage to us, but this is once again ay magagamit po natin para muling maunawaan po natin kung paano tayo lalago when it comes to giving. Are you there? Amen. Para po sa may mga Bibles, open your Bibles and read it with us. And para sa mga wala naman na nasa tabi po natin, let's share the Bibles with them. Kung meron po kayo nakikitang katabi nyo na walang Biblia, let's share it to them. At kung marami sila, I think yung iba po dyan ay wala pang mga Bibles, let's make it sure that they can read it. Alright? And para sa mga nahihirapan na kayo magbasa sa maliit, no? We will have a, I just don't know kung may kita sa likod through the screens. Meron tayong ilalabas po sa ating mga screen. But again, it's not a substitute on owning and having your own Bibles. Amen. Ang pinakamaganda pa rin, hindi po tayo naglalabas. Ngayon, nandiyan po yung verse, hindi natin yan nilalabas dyan para maging substitute sa Bible. Still, walang tatalo na meron tayong sariling Biblia. Amen. Alright, Matthew chapter 6 verse 21. Are you there? Amen. Let's read it all together aloud. Ready, read. For where your treasure is, there will your heart be also. For where your treasure is, there will your heart be also. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, O God, for this day na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa amin pong mga talatang nabasa sa panimula ng pananambahan. Salamat sa oras ng amin pong paglapit sa inyo kanina sa panimula, Panginoon. And thank you for the great singing. Thank you for using Sir Willie, O God, to open our service with a great singing, O God. And ngayon, as we have our Sunday School lesson, please continue to give us the right attitude towards this lesson, O God. And Holy Spirit, continue to fill us, O God, so that we will all have that right attitude and we will have that growth in learning this lesson on giving. Once again, please make us all worthy to receive this blessing. Please cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. And again, ngayon po ay pag-uusapan po natin. This morning ay pag-uusapan po natin, mga kapatid, ang isa sa mga makakatulong po sa atin na lumago spiritually. Ano po? Pagdating sa atin pong pagdating po sa ating area of giving. Ako po ay naniniwala, mga kapatid, na patuloy niya pong ninanais ng Diyos na tayo ay tumanggap ng pagpapala. Do you believe that? Amen. Alam niyo po, mga kapatid, one of the greatness of God, of our God, is that hindi tayo, sabi nga ni Pastor last time, and we've been always hearing it from Him, na ang kagandahan sa Diyos ay hindi niya tayo iniiwan lang sa isang kalagayan na, that's it. Alright, naligtas ka na, naging miyembro ka ng simbahan, that's it. No, hindi. May plano ang Diyos sa patuloy na paglago because God is very open on blessing us. You see?
napakaganda ng Diyos, napakaganda sa attributes ng Diyos natin is that ang Diyos natin hindi madamot. Do you believe that? Amen. You see, ang Diyos natin ay masayang nagbibigay ng pagpapala niya po sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa kanyang saya ng pagbibigay po sa atin, it should help us not to allow ourselves na mag-isip na at tayo ay singitan ng dyablo na magkaroon ng thinking that giving is always a loss on our side. You see? Do you agree with that? Amen? You see, alam niyo po mga kapatid, what Satan is doing sa buhay ng isang Kristiyano is that when it comes to giving, parang pinaparamdam sa atin lagi ng dyablo na parang tayo ang talo. Parang tayo yung laging palugi. You see? Parang ganun po lagi yung pinaparamdam sa atin ng dyablo eh. But again mga kapatid, actually, it's not parang, it's how Satan plans us to hinder us sa paglago po natin sa giving. Kaya ako mga kapatid, sinasabi yan, because if giving is understood biblically and spiritually, and if it's done right, it is a great gain for each one of us. That's the reality on giving. Because much of the time, mga kapatid, most of the time, is that we are being distracted by Satan to think that giving is too much for us to bear. You see, parang mabigat sa ating kalagayan, and ito nagiging kadahilanan kung bakit nakakapagbigay nga tayo minsan, but we give carnally and not spiritually. Alam niyo po ba yan mga kapatid? You see, minsan ang thinking natin pag magbibigay is that, at saka na ako magbibigay pag meron na ako. So hindi natin namamalayan, if we will have that kind of thinking, we thought of we focus more, we tend to focus more on the amount of what we can give. You see, not anymore the proper motive on giving. You see, ganyan po ang dyablo manlilang mga kapatid. And ito pong pinakamaganda from the lesson of Pastor Hill last Sunday, kung nauunawaan po natin. Ano po yung sinabi niya po dyan? Kaya ko po binanggit sa inyo kanina na we tend to focus on the amount, but we all know na nababanggit po dito sa pulpito that the amount is not an issue when it comes to giving. You see, the amount is not an issue when it comes to giving. And the greatest truth that we've heard from our pastor and we've learned from him is that, eto po mga kapatid, ilagay niyo po sa isipan niyo po, giving is not all about money. Yan ang pinakamaganda maunawaan po natin lahat, mga kapatid. Giving is not all about money. Alam niyo po, this has been the reason kung bakit nawawala ang maraming Kristiyano sa tamang perspective sa pagbibigay. And yan ang nakakaapekto sa mabagal na paglago natin when it comes to the area of giving, because we thought it's all about the money. You see, it's all about the money pagdating sa pagbibigay. Kaya nga po, by losing the right perspective in giving is because of that kind of thinking, we've been missing out the right motive on giving, and it affects everything. Yan ang nakakalungkot mga kapatid. Kaya alam niyo po, may mga simbahan, sa totoo lang, as I've heard it from our pastor, sa mga kwento sinasabi, kinikwento niya po sa amin, naririnig namin sa kanya, may mga simbahan. I'm not talking about other religious groups. I'm talking about Baptist churches na talagang, sabi nga di baling konti kami, hindi kami malaki. Pero, milyon ang pera namin sa simbahan. You see? It's all about money for them. You see, it's all about money for them. Kaya nga po mga kapatid, ito yung naging kadahilanan why other churches are having problems or issues when it comes to the doctrine of giving. Di ba, nakita nyo po, last Sunday, itinuro sa atin ng ating pong mahal na pastor. Ano po yung makikita natin sa mga simbahan? Ang tithes and offering, wala na yan sa New Testament, nasa Old Testament na yan. Na bagamat pinatunayan sa atin ng mahal na pastor na hindi po yun nawala, when it comes to the new covenant, it's because of the purpose of giving. May layunin ang giving. It's not all about the money. You see, kaya nga po ngayon, what is losing now is what is losing now if we fail to understand and practice giving biblically.
hindi lamang po yung progress ng paglago ang nawawala. Alam niyo po kung ano yung nawawala, mga kapatid? The value in giving. Yan po ang title ng topic po natin sa lesson po na ito. The value of your giving. The value in giving. Nawawala na po yung value pagdating sa pagbibigay. When we talk about value, we are simply talking about the worth. Yung halaga ng pagbibigay po natin. I'm not talking about the amount, I'm talking about the value, the worth. You see? Na makikita po natin, pag pinag-usapan natin ang value ng isang bagay, the real value of a thing is its utility, its power, and the capacity of procuring or producing good. Nandoon yung value. Kaya kahit nga po mga kapatid, may malaki tayong pera na nahahawakan, if it's not producing good for our life, that money has no value at all. Maganda po na mailagay po natin yan sa isipan natin because dito mauunawaan po natin na hindi natin kailangan maging sakim pagdating sa pera. Ang isang Kristiyano hindi kailangan maging mapagmahal pagdating sa pera. Bakit? Because the value is not in the amount, but the value is kung yan ba ay nakakapag-produce, it has the power to produce good things sa buhay po natin. You see that? It's not about, kaya nga pag yun po ang pinag-usapan mga kapatid, it will be clear for us to understand that giving is not just all about tithes and offering. You see, hindi lamang po it's all about tithes and offering. Because brethren, hear me out. Our tithes and offering is just one way or one means of us to involve ourselves in giving. Bahagi lamang po yan. And brethren, here's the thing. Pakikagulat po natin itong lahat, mga kapatid. It is the least that we can do. Akala po natin, mga kapatid, minsan mabigat yung pagbibigay. Mabigat na yung ginagawa na yung pagbibigay ng tithes and offering. Grabing sakripisyo na yung ginagawa na. Brethren, it's the least that we can do. Yan na po yung pinaka-madali o pinaka-mababa na magawa natin pagdating sa pagbibigay. You know why, brethren? Because if there is something that we have to capitalize sa pagbibigay, we are talking about value. As I have explained to you a while ago, kahit anong halaki ng halaga na ibigay mo sa simbahan, if it's not done with the right perspective and with the right motive, brethren, that has no value at all. Kaya nga napaka-importante na masiyasat natin sa sarili natin kung yung ating pagbibigay, pinapractice na giving has a value on it. Again, it's not all about money. Tandaan po natin, when we give, we are investing. That's why every time we give, mga kapatid, there should always have a value on it because we're after for the investment. You see, tingnan niyo po, kaya ako sinabi yan sa inyo kanina mga kapatid, that it's the least that we can do. Dati binanggit ko na po sa atin yan dito. Tingnan niyo po, when it comes to giving, ano po ang pinakamabigat na pwede nating maibigay? It's not our money. You know what is the biggest thing that we can give? The life. Are you paying attention, brethren? Amen. Again, inuulit ko po, ang pinakamalaki na pwede nating maibigay sa Panginoon with value is the life. It's not the money. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, it's the least that we can do. Because when you give life, you will give your time and you will give an effort. At kung ating pag-aaralang maigi, mga kapatid, time and effort at all, napakalaking guilty na po natin yan sa harap ng Diyos. Bakit? Tingnan niyo po mga kapatid. Bigyan ko lang kayo ng ilustrasyon po dyan para mapag-aralan natin, matimbang natin yung nangyayari po sa atin sa umaga po na ito. Alright? Tingnan niyo po. Time. How much time do you give for God? Are you still following? Amen. How much time do you give for God? How many hours do you give for God? In fact, the most time, reality-wise, and if we're not going to deny the truth, brethren, and accept the truth, all right, the hours, all right, kung matutulungan natin yung batang umiiyak, all right,
Okay. Yeah, pakitulungan na lang po natin. Pakitulungan na lang Asher please para may assist sa magandang lugar. Alright, now, tingnan nyo po, time. Kung titingnan po natin at tatanggapin natin yung katotohanan, tingnan nyo po ilang oras tayo nang binibigay natin sa Diyos. The only time na nakakapagbigay tayo ng mahaba at mabigat na oras sa Diyos is Sunday. Do you believe that? Amen. Pero kung susuma total natin, ilang oras lang tayo nasa loob ng simbahan. Sinasabi natin that Sunday is the Lord's day, but we do not spend 24 hours in the church. Reality-wise, hindi tayo nag-i-spend ng 24 hours in the church. Ilang araw lang tayo, ilang oras lang tayo nandito sa loob ng simbahan. Alright, tingnan nyo, kung titingnan nyo po sabihin natin simula tayo 8:30, natatapos tayo 9:30, 10:30, 11:30, 8:30, 9:30, 10:30, and then 11:30. The maximum that we can have in the church in the morning is 3 hours. You see? And, lagyan natin ng 3 hours. Sabihin na natin 3 hours na ulit. Sa loob ng simbahan, sabihin na natin 4 hours, including the fellowships every Sunday afternoon. 7 hours pa lang tayo meron ng Sunday. And then, eto pa mga kapatid, sama na natin yung Wednesday. See? Sabihin na natin may 2.5 hours. Sabihin na natin 3 hours na rin tayo. So, from plus 7 plus 3, we have just 9 hours pa lang in the week. Nakuha niyo po mga kapatid, yung presensya na actual presence natin in the church. You see, let's say na meron pa tayong mga binibigay na oras and binibigay na oras every time nag-involve tayo ng Saturday. Ilang oras tayo nag-i-involve on the weekdays? Kung isusuma total natin mga kapatid, hindi ko naman sinasabing lahat, but most of us, we know for a fact that we haven't had 24 hours yet na naibigay sa Panginoon. Alam po natin ang ginagawa natin para sa Panginoon. Kung thinking of it, you see, how many times do you read your Bible? How many hours do you spend time with God every day? You see, Bible reading and your prayer, your conversation to God, how many times do you spend time with God in every day? So titingnan natin mga kapatid, time pa lang, paldo na tayo. Kumbaga, oras pa lang ang pinag-uusapan, talo na tayo. Hindi na natin kayang tablahin ang pagbibigay. Lagyan natin ng effort. Of course, it goes hand in hand. When you give time, you will give an effort. You see? So isama na rin po natin yon. How much effort do we give for God? You see, how much effort do we give for God every day? And we all know for a fact, brethren, that we give much effort in our career than for God. Amen. Huwag po tayo mahiyang mag-amen. Alam niyo mga kapatid, nag-i-amen tayo pag tinatamaan tayo. Yan po yung pinakamaganda sa lahat na isa sa include po natin kung bakit tayo nag-i-amen. Let's accept. Kaya nga tayo dinala dito ng Panginoon para makita natin ang realidad ng buhay Kristiyano po natin. Amen! You see? So tingnan niyo po, effort. Mas todo ang effort natin sa career natin kaysa effort natin para sa Diyos. I'm not trying to question what you're doing for God, but I'm just bringing you to the reality of how much effort we're giving to God and to our careers. You see that? Kaya nga mga kapatid, pinagpala po yung mga kapatid, pinagpapala po tayo at mas magpapalain tayo ng Panginoon that even in your work, alam nyo that you give effort to reach out for those people who are in need for God. That's giving effort for God. You see? Na kaya ko sinasabi po yan. So kita nyo po time and effort, talong-talo tayo. The least that we can do, ano na lang, para makatabla tayo somehow. Ano na lang? Through tithes and offering. Why? Tithes is the 10%. Offering is based on your love. So, ibig ko sabihin, masusukat ninyo kung paano kayo nagbibigay. Like for example, let me give you an illustration mga kapatid. Kung may isang bata na isang anak, binigyan po natin ng 20 pesos. The least that he can do with his 20 pesos is to give his 2 pesos tithes, and let's just say he will give 5 pesos as his offering, lamang sa kanyang tithes, to show his love. You see? So nagbigay siya ng 7 pesos. You see?
Technically wise, makikita natin na nagbigay siya ng kanyang tithes at nagbigay siya ng kanyang offering. That's the least. Kaya ano pong makikita natin sa ginawa ng isang bata? May value yung kanyang ginawa. You know why? Because he did it properly, he did it biblically, and somehow, sabi ko nga po sa inyo, yun na lang ang kaya niyang itabla sa binigay ng Diyos sa kanya. Bakit? He cannot exert much time and much effort for the Lord since he is just a kid. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko ng pagtatabla sa pagbibigay ng Diyos? Because we're aiming for the value of giving. Kaya ko po yung binabanggit sa inyo mga kapatid, para mawala sa isipan po natin minsan na mabigat ang pagbibigay because we always think of money, pagbibigay, tithes and offering na naman, malaki na naman, bibirahin na naman tayo. It's not all about the money. The value, we are talking about the value of giving. And the value is in the life. Alam niyo mga kapatid kung bakit ko sinasabi yan? Again, time, effort, and money will never be an issue na ibigay natin sa Diyos, lalo-lalo na invest natin sa gawain ng Diyos if we can give our life fully to the Lord. Hindi magiging mahirap sa iyo hindi magiging mahirap sa atin na magbigay ng tithes and offering if it's not hard for us to give our life to God. You see, tingnan niyo po, bakit kaya buhay? Because our life is of much greater value than what we can give materially. Inuulit ko mga kapatid, mukhang hindi niyo po nakuha yon. Our life is of more value than what we can give materially and financially. Mas may value yung buhay po natin. Because, brethren, we have to remember, before we got saved, we are of no value. Do you believe that? Amen. You see, before we got saved, we are of no value. But God placed a value in our life sa paanong pamaraan? By giving His life. Mga kapatid, ano yung makikita po natin ngayon? Na pinapakita ko po sa inyo when it comes to the value of giving. If God didn't give, we will still be of no value. Kung ang Diyos ay hindi nagbigay, wala pa rin tayong value. Kaya nga mga kapatid, ano ang binigay ng Diyos? Let me just remind you that God didn't give an amount of money para tubusin tayo sa kabayaran ng kasalanan. Ano ang binigay ng Diyos? It is His, come on, it is God's life na binigay niya sa atin para magkaroon ng value yung buhay natin. So if we're going to understand it clearly, the value of giving is not in material or financial giving, but it is in giving your life. You see that? Investing your life is what is the same thing as God has given His life. Bakit ko sinasabi sa inyo yan? Again, walang value ang pera kung yung gumagamit ay wala ring value. Bakit? Tingnan niyo po mga kapatid, sabi ko nga sa inyo kanina paano tayo nagkaroon ng value when God gave His life? You see? Therefore, kung tayo po ay magbibigay, the priority in giving, ilalagay ko kagad sa isipan ko, dapat may value ako pag nagbigay. So para magkaroon ng value yung aking pagbibigay, first, I have to give something to God that has a big value. At ano yun? Buhay ko. Nilagyan niya ng value yung buhay ko. If I want to give to God, I will give my life to Him. Because it is the only valuable thing that we have this morning. It's not your money in your pocket. It's not the money in your wallet. It's not the money in your account. It's not what you're wearing. It's not what you are receiving. It's not what you have materially and financially. It's your life that has the value this morning. Yan ang pinaka-valuable na meron kayo at dala nyo ngayong umaga, yung buhay po ninyo. Kaya nga, when you invest in the ministry, we are giving in the ministry. And the best way to have a valuable investment in the ministry is to give a valuable life in the ministry. I'm not talking about being a full-time staff. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. You see,
Yung sinasabi ng pastor natin dito, yung pagkakaroon ng full time for God. You're giving more time for God. You see, that's giving your life to God. Now, tingnan niyo po mga kapatid. Balik tayo sa verse natin. For where your treasure is, there will your heart be also. By implication, heart is where the life is. Naunawaan po natin mga kapatid. You see, if your heart is there, hindi natin pwede sabihin na hiwalay ang buhay sa puso. Bagamat yan ang kadalasan nangyayari mga kapatid, namumuhay ang Kristiyano sa kanyang buhay Kristiyano nang wala sa kanyang puso. But again, hindi po yan ang pinag-uusapan natin. Maliwanag sinabi ng Biblia, for where your treasure is, there will your heart be also. Kaya nga kung nakafocus tayo sa mga treasures ng mundong ito, and if we focus the valuable thing of our life, the valuable thing in our life, which is our life itself, ay nakafocus sa mga treasures ng mundo po na ito, we will invest a valuable thing sa isang hindi valuable na kalagayan o kalalagyan. Anong pinag-uusapan natin? Ano sabi sa verse 19? Lay not up for yourselves. Lay not up for yourselves. I'm in Matthew chapter 6 verse 19. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up, verse 20, for yourselves what? Treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So as you can see, what's the encouragement? Pagka nag-invest ka at nagbigay ka ng valuable na bagay, pag-invest natin mga kapatid, ilagay mo sa valuable din na lugar. You see, if we're going to invest something with a value, you have to give it as well in a place where there is a value. Mga kapatid, pinakita sa talata na binabasa po natin na ang mundong ito ay hindi kalalagyan. Itong mundong kinatitiran po natin ay hindi walang seguridad na pagkakaroon na ang isang bagay ay may value. Bakit? It can be corrupted. If we're going to place treasures, valuable treasures here on earth, it can always be corrupted. So saan tayo in-encourage ngayon? To lay up our treasures where our heart can be. Saan yun? Lay up treasures in what? In heaven. So paano natin ginagawa yan dito? That's the reason why we have the church. Are you following? Amen. That's the reason why we have the church, so that we can practice laying up treasures in heaven. That's the reason why we have the church. That's the reason why we give in the church. That's the reason why we invest in the church. Tingnan niyo po mga kapatid, anong kadalasan, just for the sake of illustration, anong kadalasan na nangyayari? Pagdating sa buhay, kailan na ibinibigay yung buhay? Sasabihin, magpapagamit na sa Panginoon. Pag nasa banig ng karamdaman. Pag nasa hospital. Kung kailan naghihingalo. Kung kailan baldado. Tsaka magsasabi sa Panginoon, Panginoon, pagalingin mo lang ako. Ipapagamit ko ang buhay ko sa inyo. You see? So ngayon, damaged goods na yung i-lay up sa Panginoon. Are you still following? Amen. Samantalang ngayon na may chance pa tayo to give the most valuable thing and invest the most valuable thing we have for God, ano yun? Yung buhay natin. You see, while God is giving us the time and the chance to do it, brethren, let's invest our life in the ministry. And brethren, the only way, marami mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, the most valuable way of giving and the most, if we want to have our giving to have a value, you invest your life first. You give yourself to it first, and everything else, mga kapatid, ay hindi magiging mahirap. Maliwanag po yung sinabi po ng Biblia. Kaya nga dito maunawaan po natin sa talata po na ito, na mga binasa po natin, we can understand where is the right place to invest. The right place to invest with a value is in the church. Bakit? This church, our church, will help us to lay up treasures in heaven. Tingnan niyo po mga kapatid, kinikwento ko nga po ito kagabi sa aming ushers and security meeting. Sabi ko nga mga kapatid, tingnan niyo po, bakit buhay
ang pwedeng magandang ibigay that has a value. You know why? Because pag nagbigay tayo ng buhay natin, we invest our life in the church. The church ay binubuo ng mga taong may value. Hindi niyo po nagustuhan yung sinabi ko na yon. Tayo po na bumubuo ng simbahan, tayo po ay mga taong bumubuo ng simbahan na merong value. Bakit? It's because God placed a value in our life. Kaya nga kung mag-i-invest ka sa simbahan ng iyong valuable life, bakit ka sa simbahan is the best place? Because that's the place na binubuo ng valuable people. Binigyang halaga ng Diyos. And ang simbahan naman ngayon, ang nag-i-spend ng time, ng effort. The church is the one that's spending time, effort, and money to reach out other people so that they can also have the same value. Kaya nga mga kapatid, sabi ko po sa inyo, the least that we can do, yung inaakala nating mabigat sa atin, mga kapatid, it's the least. Pinapakita ng Biblia sa atin that it's the least that we can do. Kaya ka nahihirapan to give your tithes and offerings. It's because you cannot give your life for the Lord. Mas binavalue ng Diyos yung buhay because alam ng Diyos na pag naayos yung buhay natin at ibinigay natin ang buhay natin sa Diyos, hindi tayo magdi-desire ng anumang bagay na magpi-please pa sa buhay na to, bagkus gagamitin natin ang buhay na ito para makapag-please sa Diyos. And we will have that matured thinking bilang Kristiyano that if we want to please God, of course, parang sa tao yan. You see, if you want to please someone, you cannot take away giving. Do you believe that? Amen. Kaya nga mostly nagagamit po yan para ma-please. Tingnan nyo kahit in the negative side of situation sa mundong ginagalawan natin. Corruption, para ma-please yung gusto nilang mga tao, binibigyan. Positively, dito sa pamilya, mga pamilya po natin, di ba? If you want to please your parents, children, you give something for them. You see? Because that's the least that you can do to please your parents. The same thing with us, husbands. The same thing with you, wives. Now, ilagay natin sa Diyos. The least that we can do is to give the money. The least na po yun. Kaya nga ito'y makikita natin, mga kapatid, na it's not all about the money para sa Diyos. Aanhin ba ng Diyos yung pera natin kung tutusin? Tingnan niyo po mga kapatid, aanhin ng Diyos. Tamo, isipin po natin. Alright, nagbigay ka na, sabihin na natin, nagbigay ka ng pinakamalaking halaga na ibigay mo simbahan. Ang tanong, kapansin-bansin ba yan sa Diyos? Let's be honest. You see, bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Mga kapatid, let me remind you, in heaven, kanto lang yung ginto. Dito pinapahalagan sa lupa, doon tinatapakan lang. Naunawaan po ba natin? Bakit? Anong meron sa langit? Streets of gold. Streets of gold. You see? So ano ibig ko sabihin? Walang amount sa Diyos kung anong malaking amount sa atin dito. Because that's not the issue for Him in giving. Sabi ko nga po sa inyo kanina nasan ang value ng giving para sa Diyos? Nasa buhay. Kaya nga buhay rin niya ang binigay niya sa atin kasi nandun ang value, nasa buhay. Kung pera, nasa pera ang value, di sana tinubos tayo ng Diyos. Sinabi niya lang sana, sige, bayaran ko na lang yung kasalanan niya, magkano ba? Ganun na lang sana ang ginawa ng Diyos. Pero hindi Ang binigay niya ang buhay niya. Kaya nga mga kapatid, if we want to practice giving with value, give your life first. Give your life first, and it will not be hard for us to give anything for the Lord. We can give time, we can give effort, we can give money for the Lord without negative thinking kung naibigay mo ang buhay mo sa Diyos. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ito ilagay po natin mga kapatid sa isipan po natin. Tapos na po tayo. Our valuable life will always be a means of helping people to enjoy another valuable life. Ang ibig ko lang sabihin mga kapatid, when we invest our life in the ministry, in the church,
magiging malaking tulong po yan para yung mga taong inaabot ng ating pong simbahan, yung mga taong dinadala po natin. We have our first-time visitors this morning. Dinala po natin sila dito, not primarily for the sake of religion. But we invest our time for them last week. We invest an effort for them last week. Para ano? Para makapunta sila sa simbahan to understand the value of their life. Oh, di ba? May bisita po tayo ngayon. Naisakay nyo sa service. Magkano ang ginastos nyo para sa bisita? Reality. Tahimik tayo, mga kapatid, di ba? Kung isipin po natin, magkano ang ginastos natin para sa mga dinala nating bisita dito? Nagbigay tayo sa transportation, pinansin mo ba? Hindi. Kaya ka masayang nagbibigay sa transportation ng area kasi may sinasakay kang tao na ininvestan mo ng oras at ng effort mo para makapunta sila sa simbahan. You see, pera ba ang pangunahin nung nag-invite ka ng bisita? Salamin na natin mga kapatid, bago tayo magtapos. Ano yung binigay mo sa bisita mo ngayong umaga? Sa bisitang dinadala natin sa simbahan, ano primarily ang binigay natin? Pera ba? Bumili ka ba ng bisita? Sinabi ba natin, bigyan kitang 20 pesos, sama ka sa church? No, hindi. Primarily, you shared the gospel first. You shared His life first. And then you invest your life by giving your time and your effort. That's valuable giving. Kaya nga mga kapatid, pagdala mo yan sa simbahan, yung pinapractice natin dito, pagbibigay ng tithes and offering, it will never be a hard thing for us to do. Bakit? Because you're going to invest again for another life. Because what's valuable in giving, it's not the money, it's the life. Kaya ngayon mga kapatid, mayon natin masisiyasat sarili natin. May value pa ba yung pagbibigay natin? Kaya minsan kala natin, faithful na tayo. Pagka nagbigay tayo nagbigay ako ng tithes and offering ko dyan eh. Mga kapatid, ito, let me help you with this, brethren. Ito yung natutunan ko rin po kay Pastor. Kahit po anong gawin natin yung pagsunod, honestly speaking, hindi po natin kayang maging ganun same faithfulness ng Diyos sa pagbibigay. Kahit pa sabihin natin, nagbibigay tayo ng tithes and offering. Because tandaan niyo po, in the Bible, it's in every increase, every addition. Mga kapatid, materially speaking, ang pag-usapan natin, na blessing sa atin ng Diyos. Materially, hindi pera. You see, pag may nagbigay sa iyo materially, paano mo binabawasan yon? Hindi natin may eksakto yun. Siyempre, tinatanggal nila yung presyo pag nagbibigay. Nakukuha niyo po yung sinasabi ko mga kapatid? Marami tayong tinatanggap sa Diyos na hindi natin kayang tumbasan. Kaya huwag nating ipagmalaki sa Diyos. Nagbibigay tayo ng tithes and offering. It's the least. Are you still following? Amen? You see? Kaya mga kapatid, instead of bragging to God na nagbigay tayo ng tithes and offering, instead of paying attention to the amount na ibibigay, no. Ang isipin mo muna, yung pagbibigay ko na ito, dapat may value. Paano ito magba-value? Unahin ko muna yung bigay yung sarili ko. So that the value of giving, my practice of valuable giving, nagsisimula sa buhay ko. Talagang sigurado kang may value. Kaya nga sabi ko po sa inyo hindi issue sa Diyos ang amount. Hindi issue sa Diyos ang pera pagdating sa bibigay. Ang value ang mas may issue sa Diyos. Kaya ngayong umaga, masiyasat natin sarili. Yung pagpapractice natin ng giving, is it with value? Kayo lang dalawa ng Diyos nakakaalam niyan. Hindi kayang sagutin yan ng magulang ninyo, hindi kayang sagutin yan ng mga asawa po natin, hindi kayang sagutin yan ng kahit na sino. Tanging tayo lang dalawa ng Diyos ang nakakaalam kung may value tayo sa pagbibigay. I hope maliwanag po yung pinag-usapan natin. Amen? Alright, let's all stand up please and tayo po'y mananalangin, and then after this, we'll recognize our first-time visitors. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again for this great truth that you have given to us. Salamat po Panginoon at muli, ipinakita niyo po sa amin kung paano po kami lalago properly, O God, in giving. And thank you, O God, for once again,
giving us the enlightenment, O God, of the reality na ipinapakita niyo po sa iyo pong Biblia, O Diyos, that it is not the value of giving is not in the amount of money, because giving is not all about money, O God. Salamat at sa oras po na ito, ipinakita niyo po sa amin that if we want to practice valuable giving, O God, we have to make it sure that we can give to you something that is of greater value, and that is our life. Muli, Panginoon, maraming salamat at dinala niyo po kami sa oras po na ito sa loob na inyo pong bahay sambahan. We know that it is your plan for us to grow on this topic, O God. All the glory belongs to you. Please continue to guide us through the rest of the service. In Jesus' name we pray. Amen. All right.